Okay mga ka-solar, so ito at tapos na nga tayo. Actually ito na yung maging part 5 ng ating vlog sa DIY project na on-grid and off-grid. So sa video na ito ay mapapanood ninyo 7 items. 1 is solar roof garage preparation. Number 2 is solar kit explanation and installation. Number 3 is mounting of solar panel. Number 4 yung PV cable and wiring installation, including connections of wires. Number 5 is yung panel connection and testing of VOC or yung open kit voltage at yung polarity. Number 6 is yung grounding rod or yung ground rod and wire or ground wire, and even grounding sleeve for yung conclusion. Okay, so tayo na, panoorin. Okay mga ka-solar, ito na nga at ayan, malapit na natin matapos ang paglalagyan natin ng solar panels. Lagay na natin itong C-purlins. Ayan. Pero sa ngayon ay magpipinturo muna tayo para hindi kalawangin. So talagang DIY itong ating ginagawang lagyan ng solar panels. Ito ay garahe. So ayan, may kita yung solar panels. Ayan, nandyan lang, nakabilat lang sa baba. Tapusin itong paglalagyan para may yakyat na yan. Meron pang dalawa dito na solar panels. Ayan. Okay, so magpipintura muna tayo. Okay mga ka-solar, so ito at natapos na natin kahapon. Umabot tayo ng gabi na ito ay mapinturahan na malagyan primer na red oxide B310 para bago natin ikabit tong mga railings na to, itong nasa baba. Ayan, isang mahaba. O yan, bago natin isampa dyan, kailangan merong pagbubutasan muna nung ating mga L-put. Ito ang L-put. Ito ay nasa 16 pieces na L-put at may rubber. Ito naman yung screw. Lalagyan natin sa ilalim yung L-put, saka papasok dito. Yan, papasok yan dyan, and then saka natin babarinahin. Ayan, papakita ko rin sa inyo mamaya dun sa taas kung paano ipapasok dito sa slot, sa slot na to, kung paano ipapasok. Okay, bukod doon meron din tayong mga end clamp. Ito end clamp, ito ay mid clamp naman para ilagay doon sa gitna pagka pinagdikit-dikit na. Ito naman ay grounding sleeve para mailagay natin yung ground wire natin. Ang gagamitin ko rito yung non-insulated na ground wire para maikabit natin doon sa ground rod na mahaba. Gagamit tayo nito, itong cordless na drill para
pasok natin itong screw, itong bolt ng L-foot. Ayan, yan sa taas. So ayun. Okay mga ka-solar, so ito na yung continuation ng paglalagay natin dito sa garahe, sa solar roof garage natin ng railings at saka yung mga panels. Ayan, makita yung panels na yan, i-aakyat na yan natin dito sa taas once na ma-okay na natin itong paglalagyan, itong railings. Okay, so ang paglalagay ng railings ay una, itong L-foot, kailangan lang na bago mai-attach dito sa C-purlins, ito, ayan, so ayan, kung makita rin nyo, bago may attach yan, ayan, merong bolt yan or screw, ito, na kailangang maibaon. Ayan, kasama yung rubber. So ang position nito sa taas pag nailagay na natin ay halimbawa naka-attach na dun sa C-purlins ay ganito, ilagay yan dito. Ayan, so saka natin halimbawa na naka-attach na yun dyan, papasok yan dito. So ito, papasok yan. Ganyan ang forma niyan dito, ganyan. So ang kagandahan nito, meron siyang corrugated portion dito. Ayan, pwede mo i-adjust pataas, pwede ba? So, gawin natin dito sa C-purlins, bubutasan muna natin na diretso ang butas. Ang pambutas natin ay itong bolt or screw na kasama dito. So mamaya pagka naglagay na tayo ng panel, ayan, meron din tayong ilalagay na end clamp at saka mid clamp. Ang mid clamp naman ay para sa gitna. Okay, halimbawa dalawang magkadikit na yung panel na ilalagay, so dito lang ilalagay yan, mid clamp. Ayan. So isang panel dito, isang panel dito, at iipitin nyo yan, then ihigpitan lang ng Allen bolt. Ayan, yan ang Allen bolt. So siguraduhin natin matibay ito. Okay, ayos. Tuloy-tuloy natin ang ating pagsasampa ng panel pagkatapos itong railings. Okay, mga ka-solar, ito
naabot na tayo ng hapon, so naglalagay na tayo ng railings. Itong railings natin mayroong mga grid lines. Okay. So itong grid lines na to, nagsaserve ito as paano mo i-align mabuti. A second line. Ayan o. Nasa second line. So ayan, fit na talaga yan. Pare silang nagkakagatan, kumapit. So ito, at medyo tagilid, gagawin natin dyan, babawas lang muna tayo ng luwagan lang natin. Ilulusan natin yung bolt, yan, para mailagay natin sa dalawa, sa 2 grid lines. Ayan, medyo, ayan, okay, pumasok na. So gagawin natin, ayan, kung pumasok na, higpitan lang natin second grid lines, ayan, para umalign ang ating railings. Ayun, kumapit na, nasa second na rin. Kung makikita nyo, nagkagatan na yung parehas nilang kumagat na sa pangalawang linya. Ayan, so parehas na yan. Dito ganun din. Okay, o hindi, kasi pagka hindi kumagat yan, hindi pantay-pantay, ang tendency magkakaroon ng posibleng misalignment doon sa panel na ilalagay dito ipapatong. Okay mga ka-solar, so tuloy-tuloy yung pag-i-install natin ng on-grid at saka off-grid na solar power system. So ayun, sa taas nakalagay na yung ating array, yung PV, mga solar panels, at ilalagay na natin sa underground ang mga wirings natin. Ayan, at meron na nga. So itong dalawang wire na to, ito ay para sa AC wire, para sa convenience outlet. Ito saksakan dyan sa garahe na ang roof ay solar panels. So size 12 itong wire na to. Ito namang dalawang wires na ito ay para sa grounding, isa para sa AC at saka isa para sa DC, direct current, yung nakatap sa mga inverter sa loob. At itong isa ay nakatap sa SPD, pares na may SPD yun, kaya lang magkaiba ang SPD na DC at saka AC. So pag sinabing SPD, yan yung surge protective device, parallel sa connection ng DC breaker. At ganun din sa AC breaker, nakaparallel din yung surge protective device. Okay, so okay na yung dalawang yan. Meron pa tayong additional, ito namang wires na ito mas maliit. Dalawang green din ito, size 14 naman ito. Ito ay para sa lightings, sa ilaw dyan na gagamitin natin, at saka sa perimeters. So ito obviously, itong apat na ito, mga PB cables ito, 6mm twin core PB cables. Okay, so kaya ito apat. Una, dalawa ang PB array
Solis on-grid inverter. Yun ay 6 kilowatts PV inverter. Dual MPPT yun, kaya 2 strings ng PV array ang pagkokonikan nito. Okay, so ito naman ito ay i-connect magkaibang solar charge controller. Yung isa ay SRNE na 40 amps at yung isa ay one solar MPPT na solar charge controller din. Yun ay mayroong magkaiba din na inverter, magkakaibang battery din para ma-charge during the day. So kaya maraming wires dito. So doon naman ay lalagyan pa natin ng ibang pagmamountan ng mga PV array para sa one solar na MPPT at saka SRNE na MPPT. Okay, maghuhukay tayo dito at dito natin ipapasok sa Flexcon UV rated HDPE. Ayan, so size 1 pala to. Binili ko kay Sir Benedict Cruz. Ayan. So ngayon na natin masusubukan. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa pag-i-install. At sana matapos na natin. Tama-tama itong ating solar panel. Humabol sa tagulan. Mga solar, ito bago ipasok yung wire sa UV Flexcon conduit na HDPE, dapat ganito yung alambre. Pasok mo na yung alambre dito sa loob, tapos pagdating sa labas kailangan yung dulo ipaikot mo, kailangan nakapaikot yan dyan, tapos lagyan ng tape and then tali mo sa kabilang dulo, kasi kung wala kang kasama naghihila kagaya ko, DIY lang mag-isa, tali mo dun sa dulo tsaka mo hila-hilahin. Ayan, malapit na tayo. Malapit na lumabas. Okay, so mga ka-solar, ito at nakikita nyo, tapos na yung ating sampa ng panel, paglatag ng panel dyan sa bubong ng garahe. Ayan, ang nagkasya lang ay 450 watts na solar panels, 6 pieces na 450 watts, tatlo na 3 na solar, saka tatlo din na JA solar. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-connect ng series connection, and iti-test natin yung bawat panels kung ilan ang BOC na lalabas. So ayan, kailangan pa nating linisin bago connect doon sa cable. Okay mga ka-solar, so naipit yung mukha ko dito. So ngayon naisampa na nga natin itong solar panel. Ang gagawin natin ay itetest natin yung BOC, voltage open circuit ng panels na to. So papakita ko muna sa inyo ngayon ang voltage o yung BOC na tinatawag. Okay, based dito sa readings, okay, merong 44 degrees. So walang negative dyan na nakikita. Ibig sabihin ito ang negative side at saka ito naman ang positive side, itong nasa red. Itong nasa left ko, ito ang positive, ito naman ang negative. So ang BOC niya ngayon na nakukuha natin ay nasa 44. Ayan, sana makita nyo na 44 DC volts. Ayan, so ito ay 3 na solar panel. Yan, ganyan kung paano kunin ang BOC. At ngayon ay i-connect na natin ng series connection itong mga lines na to, itong solar panel. Okay, by the way, isa pa, paano nyo malalaman kung baliktad ang polarity, kung positive ba or negative? So matetest nyo yan pag may lalabas na negative sign dito bago doon sa digits na lalabas sa number. So kanina dito ang positive at dito ang negative. Sa right side ko dito ang negative, sa left side ko ito positive. Pag mayroong lumabas na negative dito, negative sign, ibig sabihin baliktad yung polarity, so mali ang connection.
So papakita ko sa inyo na may negative ang polarity. Tusok natin dito. Ayan, so may nakikita ko yun na 43.9 pero may negative sa dulo. Ibig sabihin baligtad, mali ang polarity pagka ganito. Dapat ang positive ay nandito sa left side na to, itong patusok na to. Ang tawag dito ay MC4, male portion ng MC4. Ito naman ay female portion ng MC4. Ito naman yung pumapasok, kaya male ito, male part ng MC4. Ito ay female part ng MC4. Gagawin na natin yung series connection. Okay, series connection ng mga pan. Ito yung positive side ng panel, yung may patusok, at ito naman yung negative. So ipapasok lang natin to. Ayan, tayo natin na may tumunog. Pag tumunog, yun na yun, lock na. Ayun, so okay na, nakakonect na ng series itong dalawang panel. So mga ka-solar, nag-connect na natin ito ng series. Gagawin natin yan hanggang doon makarating sa dulo. Okay, so itong dalawang panels na to ay na-connect na natin. Ayan. So ito, na-connect na natin ng series connection. At dahil nga sa dalawa yung MPPT ay tatlo lang, so 3 panels sa isang MPPT dahil kulang pa tayo ng panel, so yun muna ikakabit natin pansamantala. So 6 panels sa isang PB inverter pero nakahiwalay sa dalawang strings. Okay, 2 strings or 2 PB array. Pag sinabing array, compose of sets of panels, so 3 sets yung panels natin na 3S 1P or 1P 3S ang connection natin dito. So heto na nga mga ka-solar, ang taas ng grounding. Ito, ibabaw natin mga 3 meters to. Ayan o, 3 meters ibabaw natin. Ayan, ito magiging ground rod. Okay, tapos yan yung ground wire na nakatap na dun sa taas sa panel. Ayan, so ibabaw natin ito ng malalim. Kailangan po tiyatsagaan lang natin ibaon, and then pagkatapos na nito, okay na, good to go na. So malapit na tayo matapos. On-grid and off-grid solar power system. Ayan. So ayun na mga ka-solar, no? Hapon na, 5:30 na, at ito na yung yung ending ng ating DIY project na solar power system installation na on-grid at saka off-grid. So okay naman kung nasundan niyo from day 1 yung pag-install ng on-grid at saka off-grid. Ito ay composition na nasa 12 kilowatts or 12,000 watts na power, solar power system, kasi 6,000 watts yung sa on-grid. Doon sa off-grid solar power system, meron tayong ginamit na 1K inverter, mayroong 2K inverter, parehas na is not inverter, at yung 3K na 1 solar power inverter. So kakahiwalay yon kasi ang outlets natin ay magkakahiwalay din. Yung 1K para sa lightings at yung 2K ay para sa convenience outlet. So ang mga load ng convenience outlet ay ang ref, TV, rice cooker at iba pang mga appliances kagaya ng mga electric fans. Okay, so dun sa pinakamalaki na 1 solar 3,000 watts inverter, ang pinapagana nun ay ang dalawang air conditioning unit. One is 1 horsepower na non-inverter at saka 1.5 air conditioning unit na inverter type. So ayun,
At sa mga susunod na upload ng video tungkol dito sa pagsa-setup natin ay abangan ninyo at aking ipipresent or kung magkano ba ang natipid doon sa pag-install natin at ilalagay natin lahat ng mga cost. Ayan, since tayo po ay isang accountant din, so mako-compute natin ng mabuti yan in details. So lahat ng mga pinagbibili natin, major items and accessories na yan ay mako-compute natin, and then we will do the proper costing payback period. Madalas kung nababasa sa mga community group ng solar power group ay ang tinatawag na ROI. So ipapaliwanag ko sa inyo sa layman's term yung ROI, kung ano ba yung mga dapat na kasama doon. Ito ba ay dapat may purchasing power effect, purchasing power, ang piso mo ay hindi na kasing halaga ng piso ngayon na kumpara dun sa halaga ng piso nung mga nakaraang taon. So ganun ang gagawin natin, dahil ito, ang mga panels na ito ay tumatagal din naman ng siguro sabihin mga 15 years. So by that time, mayroon tayong mga depreciation na percentage na isasama dyan. Okay? So hindi lang yan, pati yung ibang major items. So i-compute natin na mabuti yan at i-compare natin doon sa power consumption. Kung magkano ba talaga yung natipid natin. Kung tama lang ba na solar tayo at magamit natin na mabuti yung benefits from the sun. Okay, so salamat, sundan ninyo ako sa mga iba pang mga vlogs at kung nagustuhan ninyo ay subscribe nyo ang channel nito at pakishare na rin, and then hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Okay, salamat, Solarens!